Minsan sa paghahanap ng maupahan na apartment, alamin muna ang kasaysayan bago ito tirahan. Upang hindi ka makaranas nagtulad nito, sa isang lumang apartment building sa gitna ng syudad, umupa si Maya ng isang maliit na unit sa ikalawang palapag, ang apartment. Mahilig si Maya sa tahimik na lugar at akala niya, perpekto iyon para sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Sa simula normal ang lahat, ngunit pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula siyang makaranas ng kakaibang mga pangyayari. Nagsimula sa maliliit na bagay. May mga oras na paggising niya, nakabukas ang bintana kahit sigurado siyang sinarado niya ito bago matulog. Minsan naman naririnig niya ang mga bulong, parang tunog ng babae, sa kalagitnaan ng gabi, ngunit pagkausisa niya, wala namang ibang tao sa apartment. Sa mga gabi na sobra ang pagod niya, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, para bang may dumaan sa kanyang tabi, kahit sarado ang lahat ng pinto at bintana. Sa una ipinawalang bahala lang niya ang lahat, iniisip na guni-guni lang niya o baka dahil lang sa pagod. Ngunit isang gabi, habang nagbabasa siya sa sala, nakarinig siya ng mahinang pag-iyak mula sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit at doon, nakita niya ang isang anino ng babae na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito malinaw, tila usok, ngunit kitang-kita niya ang mahaba nitong buhok at ang suot nitong lumang puting bestida. Nanindig ang kanyang balahibo. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Kinabukasan, kinausap ni Maya ang landlady ng apartment. Nagulat siya nang hindi naman nagulat ang landlady. Sa halip malungkot na tumingin ito kay Maya at nagsimulang magkwento. Ayon sa landlady, ang apartment na inupahan ni Maya ay dati raw tirahan ng isang dalagang nagpakamatay. Ilang taon na ang nakakaraan. Iniwan daw ito ng kanyang kasintahan at hindi kinaya ang sakit. Mula noon, marami na raw umupa sa unit na yon, ngunit walang tumagal. Lahat daw ay umaalis dahil sa mga kakaibang nararanasan at karamihan sa kanila ay nakakakita ng multo ng babaeng umiiyak. Naawa si Maya sa istorya ng dalaga. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang lungkot para sa kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sa mga sumunod na gabi, sa tuwing nararamdaman niya ang presensya ng multo, hindi na siya natatakot. Sa halip kinakausap niya ito, alam kong masakit ang naranasan mo, bulong niya sa hangin. Pero kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong makahanap ng kapayapaan. Unti-unti nabawasan ang mga kakaibang pangyayari. Mas bihira na siyang makarinig ng iyak at makaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Hanggang sa isang gabi, wala na siyang naramdaman. Tila naglaho na ang presensya ng multo. Naniniwala si Maya na sa pakikipag-usap niya at pag-unawa sa pinagdaanan ng kaluluwa, nakatulong siya upang makalaya ito at makahanap ng kapayapaan. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at sa susunod na kwentong kababalaghan.